ang pagtitinda ng mga pagkain at gulay sa palengke. Si Melay ay isang batang matulungin sa ina, ngunit may kapilyahan. Isang umaga, naisip ni Pauke na isama sa bukid si Melay upang makatulong sa pangangahoy. Galak-galak naman ang bata dahil hindi pa raw siya nakakapunta sa lugar na iyon. Pagdating nila sa bukid, di mapantayan ang tuwang naramdaman ni Melay dahil sa nakikita niyang mga prutas at halaman. Siya ay naaaliw rin sa mga naglipanang mga kulisap at sa mga hayop na gumagala sa paligid. Si Aling Pauke naman ay abalang-abala sa pamumulot ng mga putol na sanga ng kahoy. Lagi mong alalahanin, anak, na ang mga hayop ay tulad din nating mga tao, na ninalang ng Diyos na masasaktan kapag may nananakit. Kaya huwag mong sasaktan ang mga hayop. Sa halip ay alagaan sila at ihuli. Marahang tunog ng ina. Masusunod po, mama. Lagi kong isasaisip ang mga sinabi niyo. Sagot ng anak. Iginala ni Melay ang kanyang paningin sa unahan at nagalak siya sa mga tanawin, kaya nakalimutan niya ang tugon ng ina. Sa di kalayuan, narinig niya ang tinig ng mga ibon. Tweet, tweet, tweet. Tumungo siya roon at nagtangkang hulihin ang isa. Ngunit ito'y lumipad papalayo. Nainis siya kaya binato niya ang iba pang mga ibon. Pambihirang mga ibon, walang pakinabang, ang sigaw na Melay. Sa paglingon naman niya sa may sapa, nakita niya ang may ingay na mga palaka. Sabay-sabay itong nagsipagsalita. Kokak, kokak, kokak. Tumahimik. Tumahimik kayo. Nakabibigay ang tinig ninyo. Ayokong marinig ang pagkokokak niyo, mga buwisi. Tumahimik kayo. Nakabibingi ang tinig ninyo. Ayokong marinig ang pagkukokak nyo, mga buwisit. Pagalit na sigaw ni Melay sa mga palaka. Ano ba? Malapit na akong maubusan ng pasensya. Kaya magtitigil na kayo. Bulalas ulit ni Melay. Sa galit ay buong lakas niyang sinipa at inap-apakan ang mga palaka. Lingid sa kanyang kaalaman ay pinagmamasdan pala siya ng isang duwende. Nang walang ano-ano'y nagulat na lamang siya nang biglang tumulpot sa kanyang harapan ang isang taong nakakaliit. Sino ka? Bakit mo ako ginulat? Patay ka! Aba. Nakahit na po. Anong ginawa mo sa mga alaga kong hayop? Anak ka na. Tigilan mo ang kalokohan niyan, sabi ng duwel. Pero ang ingay-ingay nila, nakabibingi, kaya nararapat lamang na mawala sila. Muling tugon ni Melay. Belya ka talaga, bata. Bilang parusa sa iyong ginawa, puputulin ko ang iyong mga paan kamay. Huwag po. Para mo nang awa, kaibigan. Akong saktan. Pagmamakaawa ni Melay. Sa sobrang takot sa duwende, siya ay kumaripas ng takbo sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit sa kanyang pagliko sa may puno, ay napansin siya ng isang ligaw na aso. Aw! Aw! Patuloy siya sa pagtakbo at hindi alam kung saan tutungo. Sumagi sa isip niya na umakyat sa puno at doon magtago. Habang si Aling Pauke naman ay balitang naghahanap sa kanyang anak. Dala-dala ang naipong mga putol ng sanga ng kahoy. Melay, Melay, nasaan ka, anak? Diyos ko, nasaan ang anak ko? Nag-aalang sinig ng ina. Samantalang tahimik na lumalalim ang gabi at naroon pa rin sa itaas ng puno si Melay at napabulalas ng pagtangis. Mama, natatakot ako. Nasaan na po kayo? Patawarin mo ako, Mama. Hindi na kita susuwayin.
pagsisisi ng anak. Ilang saglit, narinig niya ang nakakakilabot na tinig ng mga halimaw. Mama! Iyak niyang muli. Sabay naman ng isa pa. Tumindig ang mga balahibo ni Melay at napasigaw. Mama, ayoko na. Tulungan mo ako. Mama. Bumigpit na hawak si Melay sa mga sanga ng kahoy, ngunit minalas siya sapagkat nabali ang sangang kanyang hinawakan. Lumagpak siya sa lupa at tuluyang nawalan ng malay. Maya-maya'y lumapit sa kanya ang isang matanda at nagsabing, "Aba, Ineng, anong ginagawa mo rito? Malalim na ang gabi." Kawawang bata, anang matanda. Naalimpungatang bumalikwas si Melay at nagising siya. Naalimpungatang bumalikwas si Melay at nagising siyang may luha sa mga mata. Diyos ko po, Mama. Napanaginipan ko ang mga halimaw. Napakasamang panaginip. Mama. Naalimpungatang bumalikwas si Melay at nagising siya sa may luha. Naalimpungatang bumalikwas si Melay at nagising siya may luha sa mga mata. Diyos ko po, Mama. Napangaginipan ko po ang mga halimaw. Napakasamang panaginip. Mama. Niyakap siya ng kanyang ina at nagwikang, lagi mong tatanda na lang. Ang pangaral naming mga magulang ay pakatandaan ng maiwasan ang kapahamakan. Diyan nagtatapos ang kwentong sinamagatang si Melay at ang mga